Oh, ito na. Makinig mga bigo sa pag-ibig, mga walang asawa, at maging ang mga balo. May regalo pala ang Diyos para sa inyo. Ito ang matagal ng kasagutan para doon sa mga naghahanap ng pag-ibig, ngunit hindi pa rin nila natagpuan. At lagi na lang bigo sa pag-ibig. Hindi kayo dapat malungkot dahil sinabi ng Biblia, ang lahat ay mayroong dahilan at may kanya-kanyang kaloob ng Diyos para sa kanyang buhay. Ano bang regalo ang sinasabi ng Biblia para sa mga taong patuloy na naghahanap ng pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi dapat hinahanap, hindi hinihiling, at mas lalong hindi binibili. Kung meron kang Diyos at naniniwala kang ang lahat ng mga bagay ay nangyayari ayon sa kanyang kaparaanan, then lahat ng mga hinihiling mo ay ibibigay niya. Maghintay ka lang at matatanggap mo rin ang regalo ng Diyos na higit pa sa hinihiling mo. Ngayon, para naman doon sa laging bigo sa pag-ibig, laging luhaan, meron din kayong regalong naghihintay mula sa Diyos. Bagkus ang pag-aasawa ay isang magandang regalo ng Diyos, ngunit pagdating ni Kristo, ang lahat ay tinatawag niya na maging katulad niya. Mababasa natin ito sa unang Korinto, chapter 7, verse 7. At ganito ang nakasulat, kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Sinabi din ni Pablo na ang hindi pag-aasawa ay parang regalo na ng Diyos sa iyo. Bakit nasabi ito ni Pablo? Dahil tayong lahat ay tinawag ni Kristo Jesus na maging katulad niya, na walang asawa at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Siguro tinatanong ninyo, nasaan ang regalo doon? Marami kasi sa atin ang tingin sa regalo ay makamundong bagay o kayamanan. Pero minsan hindi ganoon. Mas higit pa doon, hindi nyo lang nakita. Ang regalong sinasabi ng Biblia ay ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw man ay binata, walang asawa, at pati na rin ang mga may asawa o di kaya ay balo. Ang pagtawag ng Diyos ay wala sa katayuan ng buhay. Sinabi ng Biblia sa unang Korinto, chapter 7, verse 17, at ganito ang nakasulat, ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniutos ko sa lahat ng iglesia. Ito'y hindi lang basta pagtawag ng Diyos, kundi iniutos na rin ito sa lahat ng mga iglesia ng Diyos. Kaya kung ikaw ay isang balo o di kaya isang binata, pakinggan mo ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay, dahil baka yun ang kaloob ng Diyos para sa iyo. Tinawag ka ng Diyos para gampanan ang isang mahalagang misyon, at yun ay ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, katulad sa ginawa ng mga alagad ni Kristo Jesus. Pero kung hindi mo matiis ang tawag ng makamundong pangangailangan, mas mabuting mag-asawa ka na lang
kesa naman magkakasala ka pa sa pagnanasa ng laman. Ang pag-aasawa ay hindi kasalanan, bagkus isa din ito sa mga regalo ng Diyos. Kung hindi mo nasunod ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay, mas mabuting mag-asawa ka na lang kesa naman magkakasala ka pa.